Tumalikod ang pinakamalaking futures exchange sa US laban sa regulator na nagbabantay dito. Idedemanda ng CME Group, pinakamalaking derivatives market ng bansa, ang CFTC dahil sa pag-aproba sa perpetual futures crypto derivatives na hindi nag-expire. Ayon sa CME, swaps talaga ang MGA perpetual na ito sa ilalim ng Dodd-Frank, kaya dapat silang mas mahigpit na patakaran kaysa in-apply ng CFTC. Ang twist, kakabukas lang ng perpetual sa MGA trader sa US, pero gusto na itong baliktarin ng nanggungunang exchange. Para sa kritiko, higante itong nagtatanggol ng teritoryo. Para sa CME, pagtakip ito sa butas na pinapalusot ng MGA Caribal. Kung mananalo ang CME, ang bagong perpetuals ay maaring matanggal o gawing muli sa mas mabigat na pagbabantay. Hahatol ito kung paano i-regulate ang pinakamabilis lumagong produkto sa kripto sa pinakamalaking merkado ng mundo. Napakalaki na ng gastos ng kripto sa eleksyon kaya nakatulong itong magpasya ng labanan sa Senado ng US. Ang Fair Shake, isang super PAC o pondong pampulitika ng kripto para sa bidza kandidato ay nagbuhos ng milyones sa primary sa Alabama at nanalo ang kandidato nito. Walang limitasyon ang pondo ng super PAC at ang Fair Shake, suportado ng Coinbase at Ripple, ay isa sa pinakamayaman sa politika ng US. Tinatawag ito ng industriya na pinakamalaking gastos ng siklo, todo para iboto ang mga mambabatas na paborable sa kripto. Mahalaga ito lampas sa US, ito ang pinakamalaking crypto market at kumakalat ang patakaran nito sa presyo at proyekto kahit saan. Mas palakaibigang politiko sa US, mas magaang regulasyon, mas maraming pera ng institusyon, sigla sa bawat merkado, kaya isang primary sa Alabama ang nagpapakita kung gaano kalakas na ang pera ng kripto sa patakarang pinagtitradingan ng lahat. Niyanig ng kakaupo lang sa Federal Reserve ang pandadigdigang merkado sa unang paglabas, agad itong naramdaman ng kripto. Ginamit ng bagong Fed Chair na si Kevin Warsh ang debut para sa matigas na tono, hudyat na hindi siya nagmamadaling magbaba ng interes. Mas mataas na interes ng matagal ay humihila ng pera sa ligtas na kita, palayo sa risk tulad ng stocks at kripto. Sa loob ng ilang oras, bumagsak ang Bitcoin sa 64,000 dolyar, bumaba rin ang Ether, paalala ito na ang kripto dating itinuturing na hiwalay sa lumang pananalapi ay gumagalaw na ngayon sa bawat salita ng Fed. Sabi ng MGA analyst, manipis at kabado ang positioning. Naghihintay kung gaano katigas ang bagong chair. Para sa pandadigdigang merkado, isang mensahe mula sa isang tao sa Washington ang natakda ng tono. Mag-subscribe na!